Ano? Sinasabi mo bang 3 taon na kayong kasal ng ate ko at ginagamit mo lang ang pakikipagtalik sa kanya? Para Jiutu. Sa tuwing sinasabi ko sa kanya, mas masarap kapag patay ang ilaw. Ito talaga ang ginagamit ko. Tukol naman sa media, binili ko lang yan, mababang kalidad. Ang babaeng kasing tigas yan, ano bang alam niya? Nakakainis ka. Yan si Dia. Ang sama-sama mo talaga. Kung gayon, ang ate ko sa mga nakaraang taon, hindi ba't araw-araw siyang parang tanga? Kung hindi lang dahil sa Shen Corporation, sa 30% na shares na yan, hindi ko pakakasalan si Shen yan. Si Han, ang katawan at puso ko ay para lang sa'yo. Tatlong taon ng kasal. Hindi ko inakala. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat. Wala nang dapat ikalungkot. Dapat magbayad ang lahat ng masasamang tao. Sa loob ng kalahating oras, gusto ko ang Gu Corporation na magbayad ng 10 bilyon para bilhin ang 30% ng shares ko. Hindi na ako makapaghihintay ng kahit 1 minuto. Kung hindi, susunugin ko ang lugar na ito. Shenyan, nababaliw ka na ba? Sino sa mga mayayaman ang hindi nakakaalam na may kasunduan kayo ni Hianchi? Sa loob ng 3 taon, kung hindi ka magkakaanak sa kanya, kailangan mong ibigay ang 30% ng shares na ito sa kanya nang walang bayad. Ngayon, ibebenta mo ito sa akin. Hindi ba't isinasama mo ako sa gulo mo at pinapaharap sa pamilyang He? Noong mga nakaraang taon, sa aming kooperasyon, palagi kang nagbibigay ng mga hindi patas na kondisyon para pirmahan namin. Dahil gwapo ka, hindi ko na lang pinansin. Pero ngayon, hindi na pwede. Gusto kong makita ang asawa ko na pulubi at walang-wala. Kailangan mo akong tulungan. Isipin mo na lang na may utang ako sa'yo. 10 bilyon. 10 bilyon. Pagkatapos ng 10 araw, ang Gu Corporation ay makikipagtulunan sa iyo. Para ganap na sakupin ang kumpanya ng asawa mo. Sa 3 anibersaryo ng kasal natin, maghihiwalay tayo. Ito ang una kong regalo sa iyo bilang ganti. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Halika rito. Shenyang! Tingnan mo, Ocean Star, Galaxy Sheen, mga custom-made na silk dress. At saka, itong siyam na sariwang rosas na galing pa sa ibang bansa. Gusto mo ba? Salamat. Yanshi, ang kwintas na ito ay tinatawag na concentric lock. Maganda ang kahulugan. Bilhan mo si Yanyan ng isa bilang alaala. Huwag na po, Lola. Masyado pong magastos. Ano bang pinagsasabi mo? Ang papapakasal ni Yaji sa iyo ay biyaya para sa pamilyang He. Ano ba naman ang isang kwintas? Dapat lang na ibigay niya sa iyo ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Ang babaw, ang laki-laki na. Naniniwala ka pa rin sa mga pinapakita sa advertisement? Anong gusto mo? Hindi mo ba kayang bilhin mag-isa? Abala ko, wala ko oras para sa mga ganyan. Mga walang kwentang pagpapakita ng pagmamahalan. Yanshi, Yaya. Ayos lang. Kung may gusto ka, sabihin mo sa biyenan mo. Bibili ng biyenan mo para sa'yo. Tama. Kung maglakas loob ang batang yan na gumawa ng kahit ano na makakasakit sa iyo, hindi namin siya palalampasin. Hindi ba't sabi mo, mga pambata ang mga ganyang regalo? Bakit ka naman gumastos ng ganyan na yun? Bitawan mo ako. Gusto ko makita si Bochi. Yan si Dede. Iligtas mo ako.
Asawa ko, narinig mo? Ang sekretarya kong si Zeng Sihan, dahil gusto niya akong tulungan, hindi sinasadya na kopyahin ang idea ng iba. Ngayon, idedemanda siya ng kabilang panig. Gusto nila siyang ipakulong! Ano ang kinalaman yan sa akin? Kung sinong nagkamali, siya ang mananagot. Hindi! Napakahinang tao ni Sihan. Tiyak na hindi niya kakayanin ang mga paghihirap na yan. Malakas ang kakayahan mo. Malawak ang koneksyon mo. Siguro may paraan ka para makalusot dito. Di ba? Sa ngalan ng legal representative ng kumpanya, pwede bang ikaw na lang ang umako ng kasalanan para sa kanya? Ha? Sige na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Basta pumayag ka. Kahit ano pa ang gusto mo sa hinaharap, biliin ko para sa'yo. Pirmahan mo to. Tapos, saka tayo mag-usap ng iba. Hindi mo ba titingnan kung anong kontrata yan? Hindi na kailangan. Sa pagkakaalam ko sa'yo, wala na namang iba, kundi nababato ka lang. Gusto mo lang na may ibigay ako sa'yo. Sige, ibibigay ko. Ngayon, pwede ka na bang pumunta para umako ng kasalanan para kay Sihan? Yanchi, gogo. Yanchi, gege. Huwag mo nang pilitin si ate na umako ng kasalanan para sa akin. Nung una pa lang, pinilit ako ni ate na kopyahin ang plano. Baka matagal na niyang iniisip na paalisin ako sa tabi mo. Ulitin ko. Bago gumawa ng plano, magpakatao muna. Ang grupo ay tumatanggi sa anumang uri ng plagiarism ng plano. Ang masamang babae niyan. Gusto pa akong turuan. Kahit na sinadya kong kopyahin ang plano, Sobrang spoiled ako ni Yanchi, gege. Kaya hindi niya ako hahayaang masaktan. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang pagkakataon para ipasa sa babae niyan ang kasalanan. at magkakaroon ako ng pagkakataong palitan siya bilang Mrs. He. Shenyan! Hindi ko talaga inakala. Nasa harap ng tao, nagpapanggap kang matuwid. Pero sa likod ko, napakadumi mo para. Pilitin si Sihan namang popya. Bakit ka naging ganun kasama? Yanchi, gege. Huwag mo na rin sisihin si ate. Siguro, nalito lang si ate sandali. Kaya siya naging masama at nagpapanggap na inosente. Ang sampal na yan ay para sa pagnanakaw mo at sa pagbabaliktad mo ng sitwasyon. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magkalat ng chismis sa harap ko? Hey Yanchi, gusto mong ako ang kumalit sa magnanakaw na yan, hindi ba? Si! Nire-record mo pala ang lahat. Shenyan, nababaliw ka na ba? Ipinadala mo ang recording sa group chat ng kumpanya. Ito. Ipaalam sa legal department na ang kalihim ng CEO na si Zeng Sihan ay may malubang kaso ng plagiarism at paninirang puri sa nakatataas. Bilang vice-presidente ng grupo, inuutusan ko kayo na agad panagutin siya sa lahat ng kanyang ginawa. Walang pagkaantala. Yanchi, gege. Kung maparataman ako ng plagiarism, masisira ang buhay ko. Pakiusap, kausapin mo si Ate Shenyan. Huwag naman siyang maging ganoon kalupit. Shenyan, inuutusan kita. Bawiin mo agad ang akusasyon mo kay Sihan. At sa group chat ng kumpanya, humingi ka ng tawad kay Sihan. Kung hindi, sisiguraduhin kong magiging biyuda ka habang buhay. Hindi ka na makakatulog sa tabi ko habang buhay. Magkaanak. Gusto niya ng anak, kaya susunod siya sa akin. Makanak. Sa totoo lang, ito ang ginamit. Tungkol naman sa sperm, binili lang yan. Mababang kalidad. Hey Yanchi, naisip mo ba talagang magkaanak sa akin? Bakit kakaiba siya ngayon? May alam na ba siya? Siguro nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Shreya, huwag ka na magsalita na mawalang kabuluhang bagay. Inuutusan kita.
Humingi ka ng tawad kay Secretary Zeng at aminin ang pagkakamali mo. Kung hindi, magagalit na talaga ako. Yung tipo na hindi mo na kayang suyuin. Dati, kapag binantaan ko siya, agad siyang magmamakaawa para patawarin ko. Pero ngayon, siya ay talagang hindi natatakot sa galit ko. Baka naman, may natutunan siyang bagong taktika mula sa isang bobong babae sa probinsya, ang magkunwari na umatras para umabante. Yanchi, Gege? Kahit ano pa ang mangyari sa akin, wala akong pakialam. Pero, Paano naman ang anak ko sa sinapupunan ko? Paano na siya? Kung malaman niyang ang nanay niya ay isang magnanakaw ng ideya ako. Sihan, huwag kang matakot. Nandito ako. Kahit mawala pang lahat ng ari-arian ko, hindi ko hahayaang ikaw at ang ating anak ay makaranas ng kahit kaunting hirap. Mawala ng lahat? Hey Yanchi, kapag nawala ang shares mo, malapit ka nang mawala ng pera. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bakit ka nasa kotse ko? Bakit? Nagulat ka ba? Sabi ni Yanchi, Gege, makasarili ka. Ayaw niya akong pagtakpan. Kaya ibinigay niya itong kotse na nagkakahalaga ng 3 milyon sa akin bilang kaunting kapalit. Ako lang ang mahal ni Yanchi, Gege. At ikaw, isa ka lang na nakaupo sa pwesto na masamang tao. Ate, sabi ko na ibabalik ko na ang kotse sa'yo. Bakit po pa rin ako gustong patayin? Sihan, Hindi! May nangyari kay Sihan at sa bata. Sihan! Halika, bumanggong ka! Yanchi, ang pangit ng pag-arte ni Zeng Sihan. Hindi mo ba nakikita? Ito ang kanyang pakulo para siraan ako. Tama na, Sun Yan! Pinilit mo nang kopyahin ni Sihan ang plano. Ngayon naman, gusto mo siyang patayin gamit ang ladrilyo. Bakit ka naging ganyan kasama? Tama ta. Sayang lang ang pagkapaliwanag ko. Mas mabuti pa nga ito. Kapag nagsisi ka sa huli, hindi na ako magiging malambot ang puso. Ano? Ako magsisisi. Okay lang na manakit ka lang tao, pero nagsasalita ka pa na kung ano-ano dito. Ang dapat magsisikaw, ang masamang babae na halos pumatay. Yanchi, Gege. Siguro po si ate ay naguluhan lang sa galit. Kaya niya ako gustong patayin. Hindi po ako karapat-dapat sa magandang kotse. Wala po akong boses. Kahit po ibuli ako ni ate sa trabaho, wala po akong reklamo. Sana po, Yanchi, Gege. Huwag na po kayong magalit kay ate, okay? Pareho kayong babae, pero mas may pag-unawa si Sihan kaysa sa'yo. Ang kotseng binili mo ng 3 milyon, ibayad mo kay Sihan. Pambayad sa ospital. Ito na lang ang pambawi sa pagkakamali mo. Sabi ko, wala akong kasalanan! Malahimik ka! Nakita ko mismo, paano magiging peke yan? Kung magdadahilan ka pa mas, lalo lang kitang kamumuhian. Sihan, sumakay ka. Pupunta tayo sa ospital. Huwag mo siyang pansinin. Masamang babae, masakit ba ang mukha mo? Ang kotse mo at ang lalaki mo, akin na lahat. Para kang aso sa pagkatalo mo. Para kang aso sa pagkatalo mo. Ay, ito na naman.
Yanchi 哥哥。 Kakasabi mo lang na binigyan mo ako ng 3 milyong kotse, ate. Binataso na niya ang gulong ko. Kung mas magiging mabait ka pa sa akin, pagkatapos nito, Hindi ba't gugustuhin na niyang kunin ang buhay ng buong pamilya ko? Ay, hindi yan! Si Shen yan! Dati takot na takot yan kapag nagagalit ako! Ang mga ito ay mga taktika lang niya para magpakipot! Tingnan mo! Kukuha siya ng bakal para saktan ang sarili niya at humingi ng tawad sa akin! Dahil alam mo ang lugar mo, basta saktan mo ang sarili mo at ayusin mo ang gulong, papatawarin kita! Ay, Shen yan! Ano ginagawa mo? Baliw ka ba? Tigilan mo yan! Pinapabigay ko na sa'yo ang kotse na yan, Tichihan! Sino ang nabigay sa'yo ng pahintulot na gawin yan? Wala akong ugali na ibigay ang mga gamit ko sa masasamang tao. hindi ba't gusto mo ang kotse ko? Kung gayon, iuwi mo ang mga basurang ito. Dati, si Boss Shen ay palaging sumusunod kay Boss He. Bakit ngayon, sa harapan natin, binabastos niya si Boss He? Si Boss He kasi, araw-araw may kasamang ahas na nagpaparamdam kay Boss Shen. Sino ba naman ang makakatagal doon? Wala ba kayong magawa? Gusto niyo bang bayaran ko na kayo at umalis na lang? Sihan, pinadusa kita! Huwag kang mag-alala! Kapag nakuha ko na ang 30% shares ng Shen Corporation, sigurado ay pag-iiganti kita sa lahat ng ginawa niya! Boss Shen, 3 araw na lang at tuluyan ang sasakupin ng Gu Corporation ang He Corporation. sa oras na yun, mawawala ng lahat kay Boss Heat. Magiging pulubi siya. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Hindi ako magsisisi. Umaasa lang ako na sana. Dumating nga ang araw na iyon. Shea, hindi ko talaga inakala. Nasa harap ng tao, nagpapanggap kang matuwid. Pero sa likod ko, ang dumi mo pala para pilitin si Sihan na mangkopya. Pareho kayong babae, pero mas may alam si Sihan kaysa sa'yo. Ano? Yanchi Gege! Sinasabi mo bang sinadya mong isumbong si ate? Na dati siyang nagbebenta ng sarili at kumita ng maruming pera? May problema! May mga opisyalis na dumating para hanapin ka kanina. Sabi nila, iimbestigahan ka raw. Ang tungkol sa iligal na transaksyon. Ang Board of Directors ay nagkagulo ng malaman nila. Sabi nila, sinisira niya raw ang reputasyon ng kumpanya. Ngayon, mukhang mabobotohan sila para tanggalin tayo sa board. Sinira niya ang kotse na binigay ko sa'yo. Maliit na bagay lang ang ginawa ko. Pinahirapan ko lang siya ng kaunti. Para masira lang ang reputasyon niya. Dapat niya magpasalamat pa siya. Ano nangyari, Sihan? Parang hindi maganda ang kulay mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi pwedeng malaman ni Heian-shi ang nakaraan kong nakakahiya na trabaho. Kung hindi, manalaman niya na hindi niya anak ang dinadala ko. Kung mangyari yun, paano pa ako magiging Mrs. He? Wala to. Medyo pagod lang ako. Yanchi Gege, pwede mo ba akong samahan ngayong gabi? Sige nangga. Sawa na ako makita ang mukha ni Shen yan na parang patay. Gusto na sa hindi tulad mo. Naintindihan mo ang mga bagay-bagay at busilak ka pa. Tara na. He Yanchi, kung may ginawa kang masama sa akin, pababagsakin ko siya. Hello? Gusto kong mag-report. May isang lalaki at babae na kasalukuyang gumagawa ng ilegal na transaksyon. Ang lalaki, nakasuot ng itim na suit at may gintong salamin. Ang babae naman, nakaputing damit. Mayroon kang file na kailangan mong tingnan. Ang medical report ng kumpanya ay nagpapakita na mayroon akong matinding oligosospermia. Paano nangyari yan? Kung hindi ako magaling sa galong bagay, Sihan, paano siya nabuntis sa anak ko? Late stage syphilis.
Sihan, anong nangyari sa'yo? Naku, nagulat ako. Mabuti na lang at hindi AIDS. Kailangan lang i-disinfect ang underwear. Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ni Hiyanchi kahit mamatay ako. Kung hindi, paano pa ako magiging Mrs. He? Wala. Nadulas lang ang kamay ko. Yanchi, Gege. Lumabas na ang medical report mula sa ospital. Sabi ng doktor, malusog daw ang baby. Mabuti naman. Kung may oligosospermia ako, pero nabuntis ko pa rin si Sihan, kung gayon, ako ay isang fighter jet sa mga lalaki. Sihan, tingnan mo. Sa loob ng maraming taon, para sa'yo, pinaglalaruan ko lang si Shen Yan. Ngayong gabi, hindi ba dapat bawiin mo naman ako? Nakakainas ka. Posisyon. Ayan sa utos niyo, nauna na kaming naglagay ng mga CCTV. At ang mga gamit na binili ni Heian Chai, pinalitan na namin ng industrial-grade superglue. Hindi sila makakatakas. Pulis, ang mga pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na transaksyon ay nasa loob. Salamat sa pag-report, Boss Shen. Sirain ang pinto! Mga nasa loob, makinig! Nakakuha pulisya ng report na may pangalan na kayo ay sangkot sa ilegal na transaksyon. Agad na buksan ang pinto at makipagtulungan sa investigasyon. Ito ang huling babala! Pito, bakit tumikit? Yanchi, Gege, dahan-dahan ka. Matatanggal ang balat ko. Ano? Yanchi, Gege, sinabi mo na sinadya mong i-report si ate na dati siyang nagbebenta sa labas at kumita ng maruming pera. Maliit na parusa lang yan sa kanya. Para lang masira ang reputasyon niya. Dapat pa nga siya magpasalamat. Umiikot ang gulong ng kapalaran. Sana mag-enjoy kayo. Sa regalong ibabalik ko sa inyo. Yanchi, Gege, dahan-dahan ka naman. Tumahimik ka! Hindi pwedeng malaman ni Shenya ng tungkol dito. Kung hindi niya ibibigay sa akin ang 30% ng shares. Sirain ang pinto! Kailangan natin maghiwalay agad. Ito ay simula pa lang. Sa bawat araw na darating, susuklian ko ng husto ang inyong kasamaan. Ang pagtataksil niyo sa akin. Hawakan ang ulo at tumubo! Tinawag namin kayo kanina. Bakit hindi kayo bukas ng pinto? Pulis, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo. Wala akong kinalaman sa kanya. Hindi ganun ang iniisip nyo. Huwag na maraming salita. Sumama kayo sa amin. Imbestigahan natin ito ng maayos. Dolan! Pakinggan niyo ang paliwanag ko! Posisyon. Nagalaya na sina He Yanchi at Zheng Sihan mula sa pitan. Ang relasyon nilang dalawa, lihim na talaga. Sabi-sabi, nang arestuhin si Boss He, sa sobrang bakot, napaihi at napatay siya. Moshen, kung gusto mo akong isama sa plano mo, huwag kang maging malambot ang puso. Kung ako sa'yo, hindi lang ako gaganti ng pareho sa pagsumbong sa kanya ng iligal na transaksyon. Sisirain ko ang buhay ng walang pusong scumbag na yan. Boss ko, May, ibig sabihin, ka ba? Habang naghahanda ang Gu Corporation na kunin ang shares ng He Corporation, nalaman namin na sa loob ng maraming taon, si Heian Chi ay gumagamit ng mataas na sweldo para mag-recruit ng mga tauhan para sa kanyang kerida. Samantalang ang mga elite at mahuhusay na empleyado ng Shen Corporation ay madalas na binabawasan ng sweldo at pinapaalis. Mukhang ang dating asawa mo hindi lang gustong kunin ang shares mo, kundi gusto ka ring alisin sa posisyon para bigyan daan ang kanyang kerida. Bakit mo na naman binawasan ang sweldo ng buong departamento ko? Ito na ang ika-4 na beses. May mga matatanda at bata pa silang binubuhay. Immoral ang ginagawa ng kumpanya. Itutulak mo sila sa bingit ng kamatayan. Shenyan, sasabihin ko sa iyo, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Pero pinili mong tulungan ng iba, hindi ang asawa mo. May sakit bang utak mo? Ate, hindi mo naiintindihan. Ang pagbabawas ng gastos at pagpapataas ng kahusayan. Sige na nga. Pero pinawestin mo pa ang desisyon ni Yanchi, Gege. Ang selfish mo naman.
Kaya pala, ang sinasabi mong pagbabawas ng sahod ay para lang sa mga empleyado ng asawa mo. Pero sa mga empleyado ng kabit niya, wala kang pakialam. Boss ko, ayon sa plano, sa makalawa, ganap nang kukunin ng Gu Corporation ang He Corporation. Bago mangyari yan, kailangan kong tuluyang putulin ang cash flow ni Heian Chi para wala na siyang pagkakataong makabangon pa. Bossien, ayon sa utos mo, bukod sa mga shares, lahat ng credit card ni Bossien na-cancel na. Ngayon, meron na lang kay Bossien ng 200 milyong cash flow. 200 milyon? Taos, puso kitang iniimbitahan. Na maging sekretarya ko. Mahal. Kaka-establish mo lang ng bagong department, kaya sigurado akong kailangan mo ng pera. Ang 200 milyong ito ay naipon ko sa paglipas ng panahon. Gamitin mo muna. Ang tagal na nating kasal, sa wakas, may silbi ka rin. Sige, kinuha ko na ang bank card. Pero mula na yon, huwag ka na maging parang yaya na magdala ng pagkain sa akin. Masama na nga ang lasa, nakakahiya pa. Kung kaya ako magbigay ng 200 milyon, natural lang na kaya ko rin siyang pabayarin. Yanchi, Gege. Kagabi, hindi ko alam kung sino ang nagsumbong. Kaya kami ay halos natuklap ang balat dahil sa pandikit. Ang sakit-sakit tulay ng katawan ko. Naawa ako sa'yo. Hindi ba? Narito ako para bilhan ka ng magagandang bagay para makabawi sa'yo. Ano man ang gusto mo. Kahit pa magbid ako ng walang limitasyon, bibilihin ko para sa'yo. Ate, bakit ka rin nandito? Ate, Kagabi, hindi lang ako umuwi ng isang gabi. Hindi ko inakala na kayo nagmamadali siyang pumunta rito para suyuin akong umuwi. Talagang nagpapaka-hard to get siya. Dahil sa pagiging makulit mo at pagdikit sa akin. Basta humingi ka ng tawad kay Secretary Zeng, humihingi ka ng tawad at aminin ang pagkakamali mo. Mapapatawad pa kita. patawa? Oo nga. Kapag ikaw, na isang CEO na bilyonaryo, ay naging isang pulubi na walang-wala, saka ka na magmamakaawa sa akin para sa kapatawaran. Shinyan, akala ko nagbago ka na. Pero pagkatapos kitang purihin, napapapansin ka na naman. Wala akong pasensya. Sa mga ganyan. Hindi ako madadaan sa ganyan. Yan si Gege. Malapit na magsimula ang auction. Umalis na tayo! Huwag mo na siyang pansinin! Hey, Yanqi! Pagkatapos ng auction na ito, ang 200 milyong cash flow mo ay wala nang matitira ni 1 sentimo. Mga ginagalang na bisita, na yun ay isusubasta na natin ng pinakahihintay na item ngayong araw. Ito ay nilikha ng unang French jewelry designers sa loob ng 3 buwan na may mga hiyas mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Heart of the Earth. Ang panimulang presyo ay 30 milyon! Naku! Yan ang Heart of the Earth na gustong-gusto ng lahat ng babae sa mundo. Ang ganda! Kung masusuot ko lang ang kwintas na yan, sulit na kahit mamatay ako sa buhay na to. 35 milyon! Yan si Gege, hindi ba't sinabi mo na kahit magbid ka ng walang limitasyon, bibilihin mo para sa akin ang anumang gusto kong ibid? Gusto ko ito. Sige, basta gusto mo, bibilihin ko para sa'yo. 50 milyon. 100 milyon! Ate, bakit ka naman ganyan magtaas ng presyo? Baka naman? Dahil gusto ko ang Heart of the Earth na yan, sinasadya mong itaas ang presyo para mapabili ako nito sa mataas na halaga. Ano kung sinasadya kong itaas ang presyo? Ikaw na umaasa lang sa lalaki. Ingit ka ba sa dami ng pera ko? O nahihiya ka dahil konti lang ang pera mo? Kung wala kang pera, bakit ka nandito? Yan si Gege,
Dahil gusto ni ate ang kwintas ko, Siya, huwag ko nalang kunin. Kahit paano, mula pagkabata ko, wala akong magandang bagay na nakukuha. Hindi. Sihan, naalala mo pa ba ang lindol sa eskwelahan nun? Ikaw ang kumunit ng ugat mo para painumin ako ng dugo. At hinila ako pabalik mula sa kamatayan. ako ang pumunit ng ugat ko para iligtas si Hiyanchi noon. Ako yun! Tubi, Para iligtas ako, mayroon ka pang pilat sa kamay na hindi mabubura. Kaya, kahit mawala pang lahat ng ari-arian ko ngayon, bibilhin pa rin kita. Nasaan ang pilat mo? Sihan, ang pilat mo mula sa lindol, nasaan? Hindi pwedeng malaman ni Hiyan China. Hinangkin ko ang pagiging tagapagligtas niya. Kung hindi, patay ako! Yanchi Gege, natatakot kasi ako na. Kapag nakita mo ang pilat na yan, maalala mo ang nakakatakot na alaala ng lindol. Kaya nagpa-skin graft ako para tanggalin yan. Ang dali-dali mo talagang magsinungaling. Ang galing mo talagang manloko. Talagang may kakaiba kang talento. Tama na, Shenyan! Bilang asawa ko, hindi ka lang hindi nakikirami sa akin, kundi sinisiraan mo pa ang aking tagapagligtas. Ang pagiging selosa mo, Nakakasuka! Nakakasuka talaga! Yanchi Gege. Ang laki ng galit sa akin ni ate. Ayokong pahirapan ka pa. Baka umalis na lang tayo. Sanay naman ako. Sa kaarawan ko, walang natatanggap na regalo. siya ang dapat uwalis yan. Sihan, nandito ako ngayon, walang sinuman ang makakaagaw sa'yo ng Heart of the Earth! 150 million! 200 million! Hindi! Magbibit ako ng walang limitasyon! Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Boss He, ibubuhos ang lahat para lang mapasaya si Miss Jeng. Binabati kita, Boss He! Nakuha mo ang Heart of the Earth! Ang kuwintas na gustong-gusto ng lahat ng babae sa mundo ay ibibigay mo kay Miss Zeng! Shenyan, nakita mo ba kung paano ako pinapabora ng lalaki mo? Ikaw, habang buhay kang nasa ilalim ng aking mga paa. Hiyanchi, na yon, mas lalo akong nasasabit na makita kang matuklasan na mali ang minahal mo at wala kang natira. Ano? Lahat ng bank account mo ay na-freeze. Nanggahas ka pang magbit ng walang limitasyon? Niloloko mo lang kami! Security! Ano kalukuhan yan? Paano naman ma-freeze ang bank account ko? Sigurado man sistema ninyo ang may problema. Paulit-ulit namin kinumpirma ang pondo. Hindi kami maaaring magkamali. Kung hindi mo agad bayaran ng halaga, magpapatupad kami ng legal na proseso at idademanda ka sa malisyosong pagbid. Mabubulok ka sa kulungan. Ikaw! Yanchi Gege, kasi kakadaling lang natin sa presinto. Ayoko nang bumalik doon. Yanchi Gege! Shenyan, ikaw bang may pakana nito? Ikaw ang nagpa-freeze ng bank card ko. Akala ko dati, may limitasyon pa rin ang pagpapahirap mo. Hindi ko inakala na umabot ka na sa puntong napa. Kasama mo na. Bilisan mo! Yan, freeze mo yan! Hey Yanchi, ginamit mo ang bank card na bigay ko sa'yo para magbid ng walang limitasyon para sa babaeng yan. May mukha ka pa bang magpaka-unfreeze sa akin? Sa huli, si Bossy pala ay ginagamit ang pera ng asawa niya para pasayahin ang ibang babae. Napakawalang kwentang lalaki. Palamunin na nga, mayabang pa! Pwe! Sige! Ang dami mong ginagawa para lang makuha ang atensyon ko. Kung susundin mo lang ako at i-unfreeze ang bank card ko, mapapasaya kita ng gusto. Hindi mo na malalaman kung nasaan ka. Ngayong gabi, matutulog tayo sa isang kwarto. Gagantimpalaan kita ng husto para mabuntis ka na agad.
Masaya ka na ba? Masaya? Para patuloy mo akong lokoing amit ang peking pagmamahal mo? Shaya! Anong sinabi mo? Ibig sabihin? Alam niya, sa mga taon ng kasal namin, puloko ko lang pala siya. Ikaw na masamang tao! Paano mo nagawang saktan si Yan Chigeke? Lalabanan kita! Shaya! Nabaliw ka na ba? Paano mo kami nagawang saktan? Koyanchi. Jungsuha. Kayong dalawa, makinig kayo ng mabuti. Ako si Shenyan, hindi ako basta-basta lang naaapihin. Kung saktan niyo ako ng 1 pulgada, ibabalik ko sa inyo ng libu-libong beses. Ang pag-freeze ng bar account niyo, simula pa lang yan. Ang lahat na maruruming bagay na ginawa niyo sa likod ko, ibabalik ko sa inyo ng doble. Teka! Anong maruming bagay? Shenyan, linawin mo sinasabi mo. Umalis ka dyan. Hayaan mo akong dumaan. Mr. He, hindi pa po ninyo nababayaran ang para sa Ocean Star. Hindi pa rin po ninyo nababayaran ang penalty. Alis na lang po kayo? Talaga? Pang gusto mo umabot sa korteto? Isang kwintas lang naman yan. Ibalik ko na lang sa inyo. Kapag bumalik na ang cash flow ko, ang multa sa pagbin ng walang limitasyon at ang mga pinsalang dulot nito. Oh, si Hiyanchi ay babayaran pa rin ang lahat sa inyo. Siyan, ibigay mo sa kanila ang kwintas. Yan, Chigige! Ang heart of the earth na ito, gustong gusto ko talaga. Hindi mo ba kaya magsakripisyo muna? Hayaan mo muna silang bugbugin ka para lang mapanatili mo ang kwintas na ito para sa akin. Yan, Chigige. Ang heart of the earth na ito, isa lang sa buong mundo. Nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Alam mo naman, ito ang pangarap ng lahat ng babae sa buong mundo. Nagmamakaawa ko sa'yo, Yan Chigege. Mag-isip ka naman ng paraan. Para lang sa isang kwintas, hindi niya inisip kung makakasuhan ako o kung mabubugbog ako. Dati, hindi ganyan si Shenyan. Boss Jean, hindi na tayo mapapaligoy-ligoy pa. Ang krisis ng He Corporation na yon, alam na ng buong industriya. Ako, sa personal, lubos akong pinahahalagahan ng talento. Kung papayag ka lang, handa akong mag-alok ng 300 milyong taunang sweldo para kunin, kabilang vice-presidente ng aming kumpanya. Posko, salamat sa iyong pagpapahalaga. Ako, si Shanyang, ay walang ugali na talikuran ang aking asawa sa oras ng kagipitan. Walang ugali na talikuran ang aking asawa sa oras ng kagipitan. Kailangan ako ng He Corporation. Sasabayan ko si Yanchi para malampasan ang pagsubok na ito. Sige. Binigyan na nga ng pagkakataon, ayaw pa! Ang sakit ng braso ko. Tigilan niyo! Paano niyo nagawang manakit ng tao? Dapat lang kayong saktan! Kayong mga masasamang tao! Huwag! Palamuning! Ninukong pera ng asawa! Nagpapanggap na mayaman! Ano ba kayo? Masamang babae! Inagaw ang asawa ng iba! Gusto pang makuha ang kwintas na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ng libre! Papatayin kita! Huwag na! Kunin niyo na ang kwintas! Yan, Chigege, tulungan mo ako. Ayoko na ng kwintas. Ibibigay ko, ibabalik ko sa inyo. Ayoko na. Ulat mula sa isa syong ito, Kama Kailan ang Jianglong Auction House at ang Controller Siya sa Marisyo'song pagbibigay patuloy na lumalala. Ayon sa ulat, ang auction house ay nagutos na sa nangungunang law firm ng lungsod. Para kasuhan ang CEO ng He Corporation. Walang hiya ka! Inang beses kitang pinayuhan na alagaan mo si Shenyan. Pero ngayon, ang eskandalo mo sa ibang babae ay nasa headline na ng balita. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Yanchi, sa mga nakaraang taon, abala ka sa trabaho. Si Yan ang nag-alaga sa aming dalawang matanda. Kung ganito mo siya saktan, ang puso ni Mama ay sobrang sakit. Yan, Chidigya. Hindi ko inakala na si Ate Ay, hindi lang pala pinatigil ang bank account mo. Kundi sinadya pa niyang magsumbong sa mga magulang mo. Para sirain ang relasyon ninyong mag-ama at mag-ina. Kung hindi ganun, dadalhin ko na lang ang sanggulat, magpapakamatay na lang kami. Sa ganung paraan, hindi ka naguguluhin ni Ate. Sihang, huwag kang magsalita ng kalokohan.
Si Shen Kahit na mahilig siyang magdrama, pero hinding-hindi siya naglakas loob, nagalitin ako. Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil lang sa takot siyang mawala ako. Kapag nilambing ko lang siya, hindi na siya mag-iinarte. Patadalhan ko siya ng litrato ng abs ko bilang pabuya. Ngayong gabi, siguradong hindi siya makakatulog sa tuwa. Hindi! Hindi ako naniniwala! Imposible yan! Talagang ni-block niya ako sa WeChat! Ito ay isa lang sa mga maliit ng gimmick. Siya na napakagaling magplano at gusto makuha ang pagmamahal ko. Ay tiyak na hindi puputulin ng lahat ng paraan para makipag-ugnayan sa akin. Siguradong hindi pa niya ni-block ang numero ko. Hello? Ang numerong inyong tinatawagan ay pansamantalang hindi konektado. Hindi! Hindi ako naniniwala! Imposible yan! Hindi! Pupuntahan ko siya! Shen yan! Anong gimmick na naman ang nilalaro mo? Akala mo ba makokontrol mo na ako sa ganyan? Nagpapabibe ka, pero may hangganan din yan. Yan, Shigige. Huwag ka munang magpadalos-dalos. May sugat ka pa sa katawan mo. Ate, baka nagagalit lang siya kaya... Mukhang hiwalayan na ni Shen si He Yanqi. Nag-divorce na sila. Ang galing! Ang tagal kong nagpanggap. Sa wakas, alis na rin ang babae niya na nakakainis. Sa wakas, mapapalitan ko na siya bilang asawa ng isang mayaman. Bilisan mo, tulungan mo akong makabiling ang pampabilis ng panganganak. Gusto kong mangganak na agad sa anak ko. Selyado na ang kasal ko kay He Yanqi. Ayon sa kasunduan ng pagkuha, ngayon ang araw para tulungan si Shenyan na ganap na pamahalaan ng He Corporation. Pabilisin pa ang kotse. Huwag nating paghintayin si Shenyan. Boss Gu, halata namang mahalaga sa'yo si Boss Shen. Pero bakit sa tuwing may kooperasyon, palagi kang nagsasabi ng mga salitang mapanira? Ang hindi nakakaalam ay iisiping mag-aaway kayo ng matindi. Mapanira man o hindi, magkaaway man o hindi, basta't makasama ko lang siya palagi, bantayan at protektahan siya. Masaya na ako. Ikaw ang top student, pero ayaw mo akong tulungan sa homework ko. Alam mo ba na ang tatay ko ang school director dito? Isang salita lang niya at hindi ka na makakapag-aral dito. Mosa, ang ganitong klaseng walang pakiramdam, bugbugin mo lang araw-araw, tiyak na magiging mas masunurin pa siya sa aso. Ako. Ayoko sa mga tao tulad ninyo na umabuso sa kapangyarihan. Kung mangyari ulit ito, isusumbong ko kayo sa pulis. Hindi ba school director ang tatay mo? Tingnan natin kung matutuwa siyang imbestigahan ng pulis. Umalis kayo! Boss Gu, nandito na tayo. Shenyang, hindi ko kayang suklian ang kabutihan mo noon. Ngayon, kukunin ko ang He Corporation. Kahit pa maging madugo ang laban, sasama ako sa'yo hanggang sa dulo. Nga pala, Boss Gu. Naalala niyo pa ba nung estudyante pa kayo para makalikom ng pambayad sa tuition, nag-donate kayo ng sperm minsan? Ayon sa investigasyon ng inyong tauhan, ang sperm na idinonate niyo noon ay binili ng isang tao. Oh? Sino? Borosan. Posko, talagang tinupad mo ang pangako mo. Ginawa mo ang sinabi mo. Siyempre. Nung nasa eskubilahan tayo, para sa akin, hindi ka na't atubiling kalabanin ng iba. Ngayon, bakit naman ako urong? Huwag mong kalimutan, tayo ay nasa iisang bangkat. Ito Ito ang malaking regalo ko para kay He Yanqi at Zheng Zihan. Isang regalo nasa patch para pahirapan sila ng husto. Si. Tara na.
Shihan! Tingnan mo! Bago lahat to. Italian handmade, custom-made na upuan ng CEO. At ito pa. Global Limited Edition na T-set. Pati wine cabinet, bago na rin. Puro collector's item na alak ang laman. Wow! Shihan, sigurado akong si Shen yan ang gumawa nito. Siya sigurado akong ginawa niya. Ito para humingi ng tawad. Kaya niya ipinaayos ang buong opisina. So, ibig sabihin, hindi na nagpapaka-hard to get si Shanyan? Ay, pero bakit wala na ang wedding photo sa likod? Hindi mo naintindihan. Si Shen yan, wala siya ibang kakayahan, pero ang paraan niya para suyuin ako'y iba-iba. Nakakapapod din para sa kanya na gusto makuha ang atensyon at pagmamahal ko. Ang dami niyang ginagawa. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Ang opisina na to, ipinarenovate ko para kay Gu Yun. Simula ngayon, ang Gu Corporation, dinap ng kukunin ang He Corporation. Ikaw, bangkarot ka na. Maghanda kang mamulot sa kalye. Ikaw, bangkarote ka na? Maghanda kang mamulot sa kalye. Shiyan, nabaliw ka na ba? Paano mo nagawa na ibenta ang lahat ng shares na ibigay mo sa akin sa iba? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na gawin yan? Anong klaseng lakas ang manakit ng babae? O baka naman, bukod sa pananakit ng babae, wala ka ng ibang kayang gawin. Wala na ang shares. Na-freeze din ang bank account. Ibig sabihin, si Heian Chi ay isa ng pulubi ngayon? Paano na ako? Shenye, hindi. Asawa ko. Alam kong lahat ng ginagawa mo. Ang pagbibenta ng shares, ang pagdala ng ibang lalaki para hanapin ako, para lang pagsilusin ako. Lahat ng ito ay taktika mo para magkunwari kang matras. Para tuluyan akong mahalin, di ba? Nagtagumpay ka. Alagaan na kita, simuli ngayon. Alagaan ka. Pwede bang bogiin mo ang mga shares? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Agad mong ayusin ang gamit mo at umalis dito. Kung hindi, ang mga bodyguard na ito ay hindi madaling kausapin. Ikaw! Ang mga shares na yon, yun ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng ating dalawang pamilya. Akala mo ba, kapag ibininta mong lahat ng yon, wala na akong magagawa. Ang lahat na empleyado ng buong grupo ay mga tao ko. Akala mo ba, gagayahin ka nila ng walang hiya at ipagkakanulo ko? Tama. Hanggat ang lahat ng empleyado ng buong grupo ay nasa panit niyan, Chikeke, may pag-asa pa ako maging mayaman na sama. Shanyan, akala mo ba ang mga empleyado ng grupo ay tulad mo na traidor? Hindi sila magre-resign. Posson, ito po ang 1,538 kopya mula sa buong kumpanya. Liham ng pagbibitiw. Ay, oo nga pala. Bukod sa aplikasyon sa pagbibitiw, ito naman ang iba pang 1,538 kopya ng aplikasyon para sumali sa gucorporation.ng. Gu Corporation. Imposible! Hindi ako naniniwala. Ang bait-bait ko sa kanila. Paano nila ako traidurin ng ganyan? Sabihin mo sa akin, si Shenyan ba ang pumilit sa inyo na gawin ito? Pumilit? Bosse, simula nang itatag ang kumpanya. Dahil sa cute na ito, ikaw ang laging kumipilit sa amin, di ba? Siyang. Ngayong gabi, mag-team building kayo ng grupo mo. Manood kayo ng sine. Bibigyan ko pa kayo ng 3 araw na bakasyon. Magpahinga kayo ng maayos. Para makapagtrabaho kayo ng maayos. Salamat, yan Chikeke. Ang bait mo talaga. Walang anuman. Posuha, pinigyan mo ng bakasyon si Secretary Jengat ang kanyang team, pagpapahinga, team building, kahit panunood ng sine. Hindi namin pinapakialaman. Pero bakit ang trabaho ni Secretary Jengat ng team niya ay kailangan namin tapusin sa overtime? Hindi naman yata patas yan. Ang mga empleyado ni Shenyan na ngayon ay ganyan na walang galang? Binibigyan ko kayo ng sweldo, kaya natural lang na magpakamatay kayo para sa akin. Natural lang. Kung ayaw ninyong gawin, umalis kayo. Para namang si Yan Chigege ang nagmamakaawa sa inyo na magtrabaho. Mga walang pakinabang. Ako. May mali ba sa sinabi ko? Binibigyan ko kayo ng sweldo
Kaya magpakamatay kayo para sa akin. Ano karapatan ninyong hindi maging masaya? Kung alam ko lang na kayo ay ganito, kawalang utang na loob. Dapat noon pa ay pinababa ko ng husto ang inyong sweldo. Pinababa ng husto. Tingnan natin kung maglakas loob pa kayong traidorin si Yanchi Gege. Ikaw! Ang Gu Corporation ang kukuha sa He Corporation. Ako, si Guyun, umaasa pa rin ako sa inyong lahat. Bilang CEO, pinapangako ko sa inyong lahat. Ang sinumang empleyado mula sa He Corporation na lilipat sa Gu Corporation, ang kanilang sahod ay dudoblehin ng 5 beses. At may dagdag na 10 araw na bakasyon. Magaling! Mukhang tama ang desisyon kong ibenta ang shares ko kay Guyun. Tama nga. Shenyan, asawa mo pa rin ako! Makikipagsabwatan ka sa ibang tao. Para lang tuluyan akong sirain? Ang ilang taon nating pagsasama bilang mag-asawa. Wala na ba talaga itong halaga sa'yo? Sinasabi mo, hindi ko pinahahalagahan ang ating pagsasama? Eh paano noong si Zheng si Hanay sinaktan ng sarili niya ng ladrilyo para lang siraan ako? Pinahalagahan mo ba ang ating pagsasama noon? Ano bang pinagsasabi mo? Kitang-kita ko na gusto mong saktan. Sisihan namin ang ladrilyo. Isa pa, sinong normal na tao ang sasaktan ang sarili niya ng ladrilyo? Ate, hindi ka nagtagumpay sa paninira sa akin. At sa harapan ng lahat, ako pa ang pabibintangan. Oo nga, nung una, si ate, kahit walang ebidensya, pinagbintangan pa rin ako. Kasalanan ko rin, mahina ang boses ko. Kahit anong sabihin ko, walang maniniwala. Gusto mo ng ebidensya, hindi ba? Ang Gu Corporation nang kunin ang He Corporation security system. May natuklasan kaming interesanteng video. Hey Yanchi, tingnan mong mabuti. Bulag ka ba at walang puso? Niloko ka ng masamang babaeng ito. Sihan! Niloko mo ako! Peke, Yanchi Gege! Paano ko maniniwala sa sinasabi ng masasamang taong ito? Gumamit sila ng AI-generated video para siraan ako! Paano ko naman kaya magagawa yan sa'yo? Yanchi Gege, hindi ko ginawa. Kung AI-generated ba o hindi, malalaman sa pagsusuri. Ang lahat ng empleyado rito ay makapagpapatunay kung gaano kabuti ang pagkatao ni Shen Yan at kung gaano kasama ang pagkatao mo, Zheng Sihan. Ikaw lang, He Yanchi. Ang bulag ang mata, bulag ang puso. Kayo, manahimik kayong lahat! Huwag na kayong magsalita! Kayo, nagsisinungaling kayong lahat! Hindi ka naman talaga inapi ni Boss Gu. Ako mismo ang nakakita na ikaw ang nagnakaw ng plano. Hindi ka naman pinilit ni Boss Shen. Pero susama ng loob mo, inapi mo si Boss Shen para pilitin ka. At nung nalason ka, ako mismo nakakita na ikaw ang naglagay ng pestisidyo sa sarili mong thermos. Pero sa sumunod na sandali, sinabi mo si Boss Shen ang naglagay. At yung sunog na yon, ikaw mismo ang gumawa para sirain ang sarili mo! Hindi ka talaga mabuting tao. Iba ang pinapakita mo sa harap, iba sa likod. Sinagya mo pa ako buhusan ng kape, masamang tao. Walang hiya! Ikaw ang salat sa kumpanya! Kayo, masasamang tao, manahimik kayong lahat! Manahimik! Yanchi Gege, paano mo ako nagawang saktan? Hindi ba dapat na ng saktan? Hindi ko talaga inakala na napakarami mo palang ginawa. At sa kasalikod ko pala, ganyan ka pala talaga. Yanchi Gege, Ako niloko nga kita sa ilang bagay. Pero lahat yun, dahil lang sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kaya ako nagsinungaling sa'yo. May anak pa tayo sa tiyang ko. dahil lang ba sa maliliit na bagay na yan, magagalit ka na sa akin at sa baby natin? Sihan, anong nangyayari sa'yo? Ang baby ko. Parang lalabas na ang baby ko. Bilisan mo. Bumili ka ng ilang pampabilis ng panganganak. Kailangan kong ipanganak ang bata. Sa lalong madaling panahon. Kailangan kong siguraduhin ng kasal namin ni Heian-chi. Hindi maganda. Dahil ba sa sobrang dami ng pampabilis ng panganganak, manganganak na ako. Mansigi naman na ba ako? Ang galing! Sihan, ihahatid kita sa ospital. Bilang boss ni Sihan, manganganak na siya ngayon. Kailangan ko siya ihatid sa ospital. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Basta si Shen ay hindi mo nalaman na akin ng bata. May pagkakataon pa ako mabawi ang shares. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin yan. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. At hindi rin ako interesado. Nandito ako ngayon. Para samahan si Boss Bu sa paglilipat ng mga dokumento. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ikaw! Yan, Chigeki. Ang sakit ng tiyan ko. Parang lalabas na ang baby ko. Sihan, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital na yun din.
Hindi na kailangan mapunta sa ospital. Ang Gu Corporation ay may sariling nursing team. Ang Gu Corporation ang kukuha ng He Corporation ko. Magiging mabay pa kayo para paalakan si Sihan. Sino ang nakakalam kung ano ang masamang balak ninyo? Ang bata ay walang kasalanan. Kahit nakarapat dapat mamatay si Zheng Sihan, hindi ko kayang gawin ng ganong kasamang bagay tulad niya. Bukod pa rito, kung hindi siya makayanan sa daan, ang bata na magdurusa. Yan, Chigigil. Ang sakit ng tiyan ko. Parang sinisiba ako ng baby ko. Sige, dito na tayo mangganganak. Kung may mangyari masama kay Sihan at sa bata, hindi ko kayo palalampasin. Ano yan? Pinapaimbestigahan ko si Assistant Jonang. Bilin ko ang He Corporation. Malalim ang naging investigasyon. Itong si Zheng Sihan, magulo ang pribadong buhay. Kung ang batang ito ay ipanganak at hindi kamukha ni He Yanzi, si He Yanzi ay malalaman na niloko siya. Ano kaya ang magiging reaction niya? Ayon sa kontrata, kailangan mo lang akong tulungan sa pagbili at paghawak ng He Corporation. Bakit mo? Ginagawang lahat ng ito. Tulad ng hindi mo pagkakagustosa, mga bully na nang aapi sa akin noon. Hindi ko rin matiis na apiin ka. Na mag-asawang yan. Sige pa! Konting tulak pa! Lalabas na ang bata! Diyos ko, sana po ay ligtas si Sihan at ang kanyang anak. Sana po ay magkaroon ako si Hianchi ng tagapagmana. Sa totoo lang, sa usapin ng pagtatali, masasabi ko nga ako ang pinakamagaling sa mga lalaki. Kaya ang anak ni Sihan ay sigurado kamukha ako, di ba? Ipinanganak na! Lumabas na ang bata. Nangganak na. Ipinanganak na ang bata. Pilisan mo, ipakita mo sa akin. Itimang balat? Paano nangyari yan? Guni-guni ko na siguro to. Paano nangyari yan? Ay, bakit itim ang bata? Ay, kadiri naman. Ang baka nilulo ko ay puro dilaw ang bala. Ngayon sa henerasyon, kung nagkaroon ba ng genetic mutation? Tapos ng lahat, wala na. Ibig sabihin ba ang mga pampabilis ng panganganak na yun ay nagpabilis din ng pigmentasyon o kaya dahil sa mga kliyenteng Aprikano? Si He Yanchi, napakahalaga sa kanya ang anak. Isang taong pinahahalagahan ang reputasyon. Paano kung malaman niyang may problema ang bata? Paano pa ako magiging Mrs. He? Itong si Sekretarya Zheng mukhang malinis at inosente. Hindi ko akalain na sa likod ng lahat. Ang hilig pala sa internasyonal na laro. Lies na babubunyag! Ang sekretarya ng CEO, nanganak ng itim na sanggol! Ating alamin ang katotohanan. May ginagawa siyang kalukuhan sa labas? O bulok na siya? Ikaw din ba nag-ayos nito? Gusto ko lang malaman ng gawat ang katotohanan. Ikaw din ba nag-ayos nito? Gusto ko lang malaman ng lahat ang katotohanan. Sino ang nagsabi sa'yo mag-livestream? Patayin mo yan! Sisirain mo ang reputasyon ni Sihan! Papabayaran ko sa inyong lahat ang buhay ninyo! Huwag ka kumuha ng video! Bakit ka nakatunga ka dyan? Dalihan mo! Dalhin mo ang bata at umalis! Bilisan mo! Bakit? Natatakot ba si Bossy na malaman ng buong bansa? Na ang iyong kabitay, nananaklis ang itim na bata? Kinakabahan ka ba? Ano ang pinagsasabi mo? Ano kapit? Nag-alala lang ako kay Sihan dahil si Sihan ay aking empleyado lang. Lubos akong tabat sa aking kasal! Huwag mong dumisan ang salitang katapatan! Ito ang ebidensya noong nakaraang buwan. Nakumo ako na nag-overtime ka sa kumpanya. Pero sa huli ay pumunta ka sa hotel at nakipagtalik kay Zheng Sihan. Ito ang matibay na ebidensya. Saan galing ang mga litrato niyan? Shen yan! Naglakas loob kang sundan ako? Iniimbestigahan mo ako? Ito ay noong isang buwan. Niloko mo ako. Sabi mo, pupunta ka sa Europe para mag-inspeksyon ng foreign market. Ano? Kasama mo ang market mo nag-honeymoon? Masaya ka ba? Asawa ko, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi yan ang iniisip mo. Ang mga litratong ito, merong sadyang nanggugulo sa ating relasyon bilang mag-asawa. Kailangan mo maniwala sa akin. Sa puso ko, ang pamilya lang natin ang mahalaga. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. 6 na buwan nang nakalipas, loko mo ako. Sabi mo, bibili ka ng Lakeside Villa para sa pagre-retiro ni na Mama at... Pero ano ang nangyari? Dinala mo si Zheng Sihan doon para tumira.
Sa 3 taon ng kasal natin, para sa iyong kabit, nagpanggap kang malinis. Gabi-gabi, nag-iisip ka ng paraan kung paano patayin ang ilaw para lukohin ako. Ito! Sa tuwing kinakausap ko siya, mas masarap kapag patay ang ilaw. Sa totoo lang, ito ang ginamit. Tungkol naman sa sperm, pinili lang yan. Substandard. Ang babaeng yan na napaka-boring. Ano ba ang alam niya? Wanloloko sa dalam. May iba pa bang ginawa ang halimaw na Heian Chi na ikasasama ni Shenyan? Ang tulad mo na manloloko, mapagkunwari, at mapagpanggap, nararapat lang na iwanan ng lahat at maging pulubi. Nararapat lang na iwanan ng lahat at maging pulubi. Alam mo na pala. Nagkamali lang ako, mga pagkakamaling ginagawa ng mga lalaki. Kung gusto mong diborsyo at maging mahigpit sa akin, pwede mo akong parusahan. Pero pwede mo bang ibalik sa akin ang shares? Kaganganak lang ni Sihan. Mahina pa siya. Ang bata, kailangan pa ng child support. Kailangan kong panagutan sila, hindi ba? Ako? Siguro hindi pa alam ni Boss Hiano. Sa loob ng maraming taon, ang Zheng Zihan na pinagmamalaki mo ng husto ay 10 taon nang gumagawang pagbebenta ng katawan at nagkaroon na ng maraming sakit sa kababaihan. Kasama na ang Zheng Zihan na yan. Ang batang ipinanganak niya, malaki ang posibilidad na anak kong isang Afrikano kliyente na nakipagtalik sa kanya. Para sa isang masamang tao na tulad niya, sinaktan mo si Shenyan sa loob ng maraming taon. Dapat ka talagang mamatay! Imposible! Sihan! Si Sihan napakalinis na babae! Hindi ako naniniwala na gumagawa siya ng kalokohan sa labas sa loob ng 10 taon! Sigurado kayo ni Shenyan nang nagkasabot para lokohin ako. Sihan, lumabas ka na! Ipaliwanag mo sa kanila. Sigurado sila nagkakalat ng sismis at naninira sa'yo. Ikaw ang laging pinakamalinis at pinaka-inosente, hindi ba? Yan, Chigege. Tatandaan ko lang. Hindi ko pa naayos ang damit ko. Hintayin mo muna ako. Ano mga sintomas ng virus kamakailanay, lalong nagiging halata. Hindi niya ito dapat makita. Ah! Ito ay sakit-sahing ang babae? Sihan! May virus ka! Ako? Yan, Chigege. Pakinggan mo muna ako. Ito ay pregnancy eczema. Allergy lang yan. Yan, Chigege. Yan, Chigege. Ako. Ang nakakadiring eksinam yan! Kitang-kita na naglalandi ka sa labas. Bulok ka! Akala mo ba hindi ko yan makikilala? Kaya pala maitim ang balat ng bata. Akala ko nag-hallucinate lang ako. Akala ko pa nga. Ako ang may genetic mutation. Hindi ko naisip na niloloko mo lang ako. Zheng Zihan, ang sama-sama mo. Yan, Chigege. Inamin ko dati gumawa ako ng ilang hindi magandang trabaho. Pero mahal na mahal talaga kita. Nagmamakaawa ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Na yan lang? Sige na. Boss ko. Na yon, ang Gu Corporation ang guguha sa He Corporation. Ito ay isang masayang araw. Nakakabwisit ang dalawang masamang tao na yan dito. Palayasin na natin sila. Simula ngayon, ang 2 taong ito, kapag pumasok sila sa kumpanya, bubugin sila sa bawat pagkakataon. Palayasin sila. Huwag yan, Chigege! Iligtas mo ako! Shenyan, halang kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Halang kong nagkamali talaga ako. Hindi! Ito ang kumpanya ko! Anong karapatan ninyo? Shenyan, ikaw na rason! Hindi kita hahayang magkaroon ng magandang katapusan! Boss yan, ibenta mo ang lahat ng shares sa Gu Corporation at tulungan mo ang mga empleyado na magkaroon ng kolektibong pagtaas ng sahod. Ano naman ang plano mo para sa sarili mo? Paano kung manatili ka at tulungan ako? Piliin mo ang posisyon mo, taasan mo ang sahod mo. Basta, manatili ka. Si Heian Chi sa mga taong ito, tuwing gabi, gumamit ng peking ari at gumamit ng simile ng iba. Niloko at sinira ko. Ngayang, hindi ko rin alam kung ang anak sa sinapupunan ko, sino talaga ang ama. Ngayon, hindi ko rin alam kung ang anak sa sinapupunan ko, sino talaga ang ama.
Boss Gu, salamat sa kabaitan mo. Buntis ako ngayon. Kaya siguro, mahihirapan akong gampanan ng trabaho sa korporasyon. Hayaan mo muna akong ayusin ang personal kong problema. Ako? Tuwing gabi, pinag-iisipan kong mabuti, ano niya ako niloko sa dilim. Niloko sa dilim? Ibig sabihin, si Shenyang at He Yanci, hindi talaga sila nagkaroon ng tunay na relasyon? Imbestigahan mo nga kung ang anak sa sinapupunan ni Shenyang ay anak ba talaga ni He Yanci, ang masamang taong yon. Ang lahat ay dahil sa masamang babaeng si Shenyang. Kaya wala akong pera. Bilang nag-iisang anak ng aking mga magulang, tiyak na tutulungan nila ako na mabawi ang aking mga shares at makabangon muli. Yanchi, Gege, buksan mo na ang pinto ng kotse. Changsuhan! Huwag mag-aawa ko. Yanchi, Gege, kung iiwan mo ako, hindi ko kaya mabuhay. Yanchi, Gege, huwag ka mamalis. Buksan mo ang pinto ng kotse. Yanchi, Gege, huwag ka umalis. Nakalimutan mo na ba? Nung lindol, ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pagkakataong mabuhay muli. Sinabi mo, poprotektahan mo ako habang buhay. Yanchi, Gege! Oo nga, sisihan ang nagligtas sa akin noon kahit buhay niya ang kapalit. Ngayon, pandidirihan ko siya. Dahil may sakit siya, iiwan ko na lang siya. Hindi ba't napakalaking kawalang utang na loob yun? Yanchi, Gege, huwag mo akong iwan. Kung iwan mo ako, hindi na talaga ako mabubuhay. Pinapangako ko sa'yo, ang mga ginawa ko noon, ang mga trabahong hindi maganda, ay dahil lang sa pagkalito. Pero sumusumpa ako. Simula nang magkasama tayo, wala na akong ibang lalaking hinaya ang humawak sa akin. Maniniwala ka ba sa akin? Sige na nga. Dahil sa pagligtas mo sa buhay ko noon, ang nakaraan, patalampasin ko na. Pero gusto ko makipagbalikan kay Shenyang. Wala ngayon, huwag ka na makikialam sa kasal namin ni Shenyang. Kung hindi, mahihirapan akong mabawi ang shares ko. Magkikialam, sisirain. Yanchi, Gege, ako ang nagligtas sa buhay mo. Sabi mo, poprotektahan mo ako habang buhay. Yanchi, Gege! Ikaw na masamang babae! Kailan mo niligtas ang anak ko? Ma, pa, bakit kayo lumabas? Magandang araw po, Tiyo Tia. Pa, bakit ka nananakit ng tao ng ganun? Pa, pati ako sinasaktan mo. Ako lang naman ang nag-iisa mong mahal na anak. Anak ka ng putya! Ang eskandalo mo at ng masamang babaeng yan, nasa headline ng balita ilang araw na. Ang mukha ng pamilyang He, ang matanda kong mukha, pinahiya mo ng husto. May mukha ka pa bang tawagin akong pa? Sana hindi na lang kita ipinanganak! Walang hiya ka! Yanchi, pinakiusapan ka ni Mama na maging mabuti kay Yanyan. Bakit hindi ka nakikinig? Kailangan mo talagang magpadala sa masamang babaeng yan at hayaang bulagin ka niya para saktan si Yanyan. Napakabuting babae niya. Sinasaksak mo ang puso ni Mama. Ay, Papa, Mama. Bumalik ako rito para kausapin kayo tungkol kay Shenyang. Pumasok muna tayo sa loob para mag-usap. Umalis ka! Ay, Papa! Kasama mo, maruming babaeng yan. At gusto mo pa rin pumasok sa bahay ng pamilyang He? Ha? Hey, Yanchi, gusto mo ba mamatay ako ng maaga? Gusto mo ba talaga mamatay ako sa galit dito sa pintuan para lang maging masaya ka? Ha? Papa, Mama, pakinggan niyo muna ako. Sisihan, hindi siya kasing sama ng iniisip niyo. Iniligtas pa nga niya ang buhay ko. Oo nga. Ikaw! Lolo! Yanchi, huwag mo nang galitin pa ang papa mo. Ang nagligtas sa'yo noon, si Yanyan talaga. Tapos na. Tapos na ang lahat. Pinagtiisan ako ni Hiyanchi dati dahil niloko ko siya. Sinabi kong ako ang nagligtas sa kanya sa lindol. Kung malalaman niyang nagpapanggap lang ako, tiyak na papatayin niya ako. Ma! Anong sinabi mo?
Hindi mo ako niloloko, di ba? Paano naman naging si Shen yan? Ang masamang babaeng yun ang nagligtas sa akin. Siya, gusto niya akong mamatay. Masamang babae? Hey, Yanchi! Kinain ba ng aso ang konsensya mo? Kung hindi dahil kay Shenya noon, na sinugatan ang sarili niyang ugat para iligtas ka. Matagal ka nang patay sa mga guho ng lindol! Ma, totoo ba ang sinasabi mo? Salamat sa Diyos. Basta makabalik lang si Yanchi ng buhay, handa akong magsakripisyo ng 10 taon, kahit 20 taon ng buhay ko. Walang mangyayaring masama. Umalis kayo! May sugatan! Yanchi! Yanchi! Doktor, kumusta anak ko? Ang anak niyo ay naipit sa mga guho at matindi ang dehydration ng katawan niya. Halos nasa bingit na siya ng kamatayan. Kung hindi lang dahil sa batang babaeng yon na kinagat ang sariling ugat at pinainom siya ng ilang patak ng dugo, malamang ay hindi na siya nakakating dito. Ma, totoo ba sinasabi mo? Si Shen yan ba talagang nagligtas sa akin? Walang mohiya ka! Nilinlangin ka ba ng nanay mo sa ganitong bagay? Noon, hindi lang kami, pati na rin ang mga naroon, mga doktor, mga volunteer at rescue team. Lahat sila alam ang nangyari. Ikaw lang itong bulag ang puso at natakpan ng dumi ang mata. Ikaw itong naloko ng isang masamang tao na puno ng kasinungalingan na hindi mo alam kung saan nanggaling. Ang anak ng pamilyang Hina ito, itinuring ang tagapagligtas bilang kaaway. At ang basura na ito, itinuring na kayamanan. Hindi lang bulag ang mata, pati puso ay bulag na rin. Napakasama ng kapalaran. Anong masamang kapalaran? Mas masahol pa sa hayop si Hiyanchi kaysa kay Chen Shimei. Hayop! Yanchi! Yanchi gaga! Hindi ganoon ang nangyari. Pakinggan mo ako. Ipapaliwanag ko. Hindi talaga ganyan. Paliwanag? Sexihan! Paliwanag lang ba, alam mo? Ang pagligtas mo sa akin sa lindol, kasinungalingan! Ang pagiging inosente mo, kasinungalingan! Pati ang alak na sinasabi mong akel, kasinungalingan din! Ako, si Heiyanchi, sa paningin mo mula simula hanggang dulo, isang malaking biro lang, di ba? Hindi ganon. Yanchi gege! Mahal na mahal kita! Sexihan! Gusto kitang patayin ngayon! Mula nang makita mo ako, sa unang pagkakataon, niloloko mo na ako! Nililinlang mo na ako! Si Shen yan, para iligtas ako, kinagat ang sarili niyang ugat! Paano ka naglakas loob na agawin ang kredito niya? Masamang tao! Masamang tao ka talaga! Ikaw ang pinakamalala na mangkukulam sa buong mundo! Ikaw! Ikaw ang sumira sa buhay ko! Na yun, sinasabi mong masama ako? Sinasabi mong mangkukulam ako? Sino araw-araw nagte-text noon? Araw-araw, kung ano-anong paraan ang ginagawa mo, para lang yayain ako sa hotel. Baby, magkita tayo sa dati nating lugar mamaya. Pinilit ba kitang sabihin ng mga yan? Hayan siya! Noon, ikaw ang unang umakit sa akin. Boss He, ito po ang financial analysis report para sa nakaraang buwan. Pakitingnan po. Kung wala na po kayong kailangan, alis na po ako. Sandali. Itong Patek Philippe na relo, regalo ito lang kliyente ng kumpanya, 5 milyong halaga. Wala naman akong pakinabang dito, kaya sa'yo na lang. Gantimpala na rin, sa'yo dahil magaling ka sa paggawa ng report sa kumpanya.
Bagay pa sa kulay ng balat mo, ha? Hey, Yanchi! Kung hindi ka lang sana nagpadala sa pagnanasa mo, paano mangyayari ang lahat ng ito ngayon? Hey, Yanchi! Ang nangyari sa'yo? Kasalanan mo yan! Tumahimik ka! Balif na babae! Tumahimik ka! Nahihiya ka ba sa mga sinasabi ko? Pasasayahin kita. Ako lang ang baby mo sa isip mo, 'di ba? Wala na akong silbi sa'yo. Ako lang ang basta-basta mong itatapon. Hey, Yanchi! Pagdating sa pagiging walang hiya, mas walang hiya ka pa sa akin! Ay, teka. Sa bagay na yan, hindi mo naman ako napasaya kahit kailan. Hey, Yanchi! Hindi ka talaga lalaki! Sa bagay na yan, hindi mo naman ako napasaya kahit kailan. Hey, Yanchi! Hindi ka talaga lalaki? Sasakaling kita! Ang babaeng ito na puno ng kasinungalingan! Sige, magsalita ka pa! Yanchi! Kumusta ka, Yanchi? Masamang babae! Papatayin kita balang araw! Yanchi! Shenyan, bakit ako ang nasira ang reputasyon? Samantalang ikaw ay masarap ang buhay. Gusto kong sirain ka. Gusto kong sirain ka. Gagawin kita ang kinasusuklaman ng lahat. Mas marumi pa sa akin. Balita ko, sina Zheng Xihan at He Yanqi ay nagkaroon ng malaking gulo. Sinipani Zheng Xihan ang masalang bahagi ni He Yanci diretso sa target. Si He Yanqi ay nawalan ng malay agad at agad na isinugod sa ospital. Kahit pa mawalan siya ng lahi, kasalanan niya yun. Deserve niya. Shenye, tungkol naman sa trabaho, naiintindihan ko kung hindi ka nagmamadali at kayang maghintay. Pero paano naman ang buhay mo? Hindi mo ba naisip na magsimula ng bagong relasyon? Halimbawa, magpakasal ulit? Ano bang sinasabi mo? Mas maganda ang single, malaya at tahimik. Masyadong komplikado ang magpakasal ulit. Pupunta lang ako sa banyo. Sa pakikipagtulungan sa Shen Corporation, napagkasunduan natin na 50-50 ang hatian. Bakit ang kita ko ay umabot ng 70%? Hindi ako sa ngayon. Boss Gu, naputol ang cash flow ng kumpanya. Sa susunod na buwan, hindi na makakabayad ng sahod. Hindi ito ang oras para maging makatarungan. Para lang makabangon, isinangla mo na ang bahay mo. Ngayon, para sa isang estranjero, isasama mo ba ang buong kumpanya sa pagbagsak? Kayo talaga. Siya, ikaw. Shenyan, ang ganitong uri ng mapang-abusong probisyon para sa iyo, talagang hindi patas. Kumalma ka. Kuyun, tandaan mo. Ang pinahahalagahan ko, hindi ang mapang-abusong probisyon na ito. Ang pinahahalagahan ko ay ikaw, si Guyul. $20% kita para bilhin ang kinabukasan na nakikita kong maganda. Huwag mo akong biguin. Cheyenne! Ang 20% kita na yon, babayaran ko ng isang kasal. Kaya mo bang tanggapin? Bitawan mo ako.
Bitawan mo ako! Shit! Cheyenne! Ito ba ang babaeng pinahanap sa akin ni Zheng Xihan? Ang babaeng pinahanap sa akin ni Zheng Xihan? Ang swerte ko ngayong gabi. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ang galing talaga ng pampagana ni Zheng Xihan. Kapag nasarapan na ako, magla-livestream ako. Ipapakita ko ano yung sexy na katawan sa lahat. Halika na, baby. Shea! Sino ka? Umalis ka rito! Sinira mo kasiyahan ko! Kukunin ko ang buhay mo! Ihagi siya sa dagat para pakainin sa isda. Opo. Shenyan, anong nangyayari sa'yo? Mainit. Mainit. Ang init-init ko. Shea, anong nararamdaman mo? Mainit. Sanyan! Gumising ka! Nilagyan ka ng gamot. Lintik! Tulungan mo ako. Shea, tingnan mo ako ng mabuti. Sino ako? Kuyun, ang daldal mo. Shea, ikaw ang may gusto nito. Nakipagtalik ako kay Guyun. Shinyan, nang makita mo ang gwapong mukha na yan, hindi mo na napigilan ang sarili mo? Ang kagandahan ay nakakasira ng bansa. Ang kagandahan ay nakakasira sa akin. At saka, sa tiyan mo, may isa pang maliit na buhay. Balak mo bang hindi panagutan at umalis na lang na parang walang nangyari? Balak mo bang hindi panagutan? Tatayo ka na lang ba? At aalis na parang walang nangyari? Gising ka na pala. Nalasing lang ako kagabi. Kaya sana? Sana ano? Ikaw ang kasama ko kagabi. Pareho tayong matatanda na. Boss Ga, hindi ka naman siguro ganun ka-sensitive, di ba? Bukas, makakalimutan mo na rin ako. Ito, ang una kong beses. Kaya kailangan mong panagutan ako. Ha? Paano naman kita pananagutan? Unang beses? Hindi naman siguro. Kailangan kong bayaran siya ng 10 bilyon, di ba? Magpa. Ka. Sal ka sa akin. %30% na shares ng Gu Corporation. Iyan ang dote ko.
Kuya, kasal na ako dati. Alam ko. Hindi ba't kani-kanina lang kayo naghiwalay? Pero aksidente naman nangyari kagabi. Hindi naman natin gusto ang isa't isa. Siya yan. Malapit nang mamatay ang tatay ko dahil sa sakit. Ang huling hiling niya ay makita ako magpakasal at magkaanak. Kaya mo bang? Tutulungan mo ba ako? Buntis ako. Gusto mo pa rin ba? Buntis ka na, nagtaksil pa rin siya. Ang sama talaga ni Hyeonchi. Ang totoo? Hindi niya ko kailanman ginalaw. Hindi ka na ginalaw kung kanon. Ang bata. Ako at si Hyeonchi, 3 taon kaming kasal. Para kay Jung Si-han na natiri siyang malinis. Gabi-gabi, nga nolo ko niya ako gamit ang biniling peking gamit. Nilalagyan ng biniling spermang peking gamit. Ay ito ni magalag-malagan ng biniling spermang peking gamit. Nalalagyan ng biniling spermang peking gamit. Nabakita ng mahaling ng ibibig gamit. Nalalagyan ng biniling spermang peking gamit. Kaya, ngayon, hindi ko alam kung sinong ama ng bata. Kagabi, ako ang naging mapusok. Mabuti na rin at may anak. Isang kasal, may kasama pang isa. Pagkatapos ng 3 araw, ikakasal tayo. Ano sa tingin mo? Sige, Sandali. Hawakan mo ito. Posku, dumating na ang sasakyan. Pwede na tayong umalis anumang oras. Si Miss Shen pala ang sa loob ng maraming taong palagi mong minamahal. Tanda. Posku, kayo ni Miss Shen ay talagang nakatadhana. Ayon sa aking investigasyon noon, si Hyeonchi ay binili ang iyong sperm at kinamit kay Miss Shen. Magiging gama ka na. Alam ba niyo, boss ha? Na ang dinadala ni Miss Yun ay anak niya. Shenyan, nagkamali ako. Shenya, nagkamali ako. Shenyan, nasan ka? Yanchi! Pa, ma, bakit ako nandito? Yanchi, ang sipa ni Zheng Si-han ay sadyang nakamamatay. Ang bahaging ito ay tuluyan ng namatay. Zheng Si-han, masama kang tao! Paano ko naglakas loob? Papatayin kita! Yanchi! Kung hindi ka lang bulag at walang puso at dinala mo pa ang ahas na si Zheng Si-han sa tabi mo. Paano hayaan ng Diyos na maubos ang aming angkan? Iniligtas ni Shenyan ang buong pamilya namin. Sa huli, dahil sa iyo, ikaw na suwail na anak, pinilit mo siyang umalis. Napakalaking kahihiyan sa aming pamilya. Ano? Pa, ma, iniligtas din kayo ni Shenyan? Bakit hindi ko alam? Nung una, habang nagmamaneho kami ng iyong ama, na aksidente kami. Inawagan ka namin. Pero sinabi mong abala ka sa trabaho at ibinaba mo lang ang tawag. Si Shenyan ang agad na pumunta sa ospital. At walang pagod na nag-alaga sa amin. Ang dugo ni Shenyan ay dumadaloy pa rin sa aming mga ugat hanggang ngayon. Kung wala siya, matagal lang nawasak ang pamilyang ito. Kaya pala, napakarami nang naibigay ni Shenyan para sa pamilyang ito. Sa mga kalokohang ginawa mo. Wala na kaming mukhang humingi ng tawad kay Shenyan para bumalik siya sa pamilyang ito. Pero, may utang na loob ang pamilya namin kay Shenyan. Kailangan mong panagutan. Kapag gumaling ng sugat mo, agad kang humingi ng tawad sa kanya. Yanchi. Bilang tao, hindi natin pwedeng kalimutan ang konsensya natin. Pupuntahan ko si Shenyan. Ang tahi sa sugat mo hindi pa gumagaling.
Shenyan, kailangan mo akong hintayin. Nang ikasal ako kay Heianchi, punong-puno ako ng kagalakan. Akala ko, ikinasal ako dahil sa pag-ibig. Pero hindi ko inakala na malungkot ang magiging wakas. Mabuti na lang, sa kasal ko kay Guyun, binigyan niya ako ng masayang kasal. Ang ganda at gwapo nila. Ang ganda talaga ni Mrs. Gu. Balita ko si Boss Gu ay naghihintay sa taong mahal niya, kaya hindi pa siya nag-aasawa. Mukhang si Mrs. Gu nga ang taong hinihintay niya. Guyun, may mahal din siyang tao. Ngayon, ang ikakasal ay magpapalitan ng singsing. Ginoong Guyun, handa ka bang pakasalan si binibining Shenyan? Sa hirap o sa ginhawa? Opo. Jinang Shenyan, handa ka bang pakasalan si Ginoong Guyun? Opo. Shenyan! Huwag kang magpakasal sa kanya! Shaya! Huwag na huwag kang magpakasal sa kanya! Naku! Hindi ba yan yung sa balita? Si Boss Hina nalugi at nabangkarote? Anong sabi niya kanina? Huwag kang mapakasal sa kanya? Maagaw na kasal yan! Huwensya. Hindi ka dapat narito. Ito ang kasal namin. Hindi ka welcome. Shaya! Kahit na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, Hindi pa tayo diborsyado! Hindi mo pwedeng basta na lang akong iwanan at magpakasal sa ibang lalaki. Hindi pagkakaunawaan? Ang lahat ng kalokohan mo at ni Zheng Xihan. Sasabihin mo lang na hindi pagkakaunawaan? Nakaka-turn off ka pa rin talaga. Diborsyado na tayo. Ikaw mismo ang pumirma. Ano? imposible. Hindi ako kailanman pumirma ng anumang kasunduan sa diborsyo. Kasi naman, hindi mo kailanman pinansin kung anong dokumento ang pinapirma ko sa'yo. Tingnan mo nang maputi. Hindi mo ba tiningnan kung anong kontrata yan? Hindi na kailangan. Sa pagkakakilala ko sa'yo, wala nang iba kundi ang pagkabagot mo. Gusto mo lang nabigyan kita ng kung ano. Pagbibigyan kita. Ngayon, pwede ka na bang pumalit kay Sihan sa kaso? Tapos ka na bang tumingin? Kung tapos na, umalis ka na. Huwag mong guluhin ang kasal namin ni Yan. Alam ko, marami akong nagawang pagkakamali. Noon, sa lindol, ikaw ang kumagat sa ugat para iligtas ako. Ikaw ang patuloy na nagbigay para sa pamilyang He. Nabulag ako, kaya ako pinaboran si Zheng Xihan. Hindi ako tao. Magbabago ako simula ngayon. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Pwede ba? Kaya ano? Ang isang salita mo na magbabago ka ay buburahin ang lahat ng taon ko. Mababawi ba lahat ng paghihirap na dinanas ko? Heianchi, Ang kasal natin, matagal nang tapos. Patawad! Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Kung ayaw mo kay Zheng Xihan, May paraan ako para alisin siya sa mundong ito. Pakiusap, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Tama na! Heianchi, ito ang kasal namin ni Yan. Hindi ka pwedeng magpakawala dito. Umalis ka na! Hoy Gu, sinasabi ko sa'yo, si Shenyan ay asawa ko lang. Kahit pa ang hari ng langit ang dumating ngayon, hindi mo siya makuha mula sa akin. Kukunin? Kami ni Yan ay nagmamahalan. Paano mo nasabing kukunin? Ikaw naman, isang taong nagtaksil sa kasal, nararapat lang na iwanan. huwag mo siyang hawakan.
Shenyan! Buntis ka! Buntis si Miss Chen sa anak ni Boss Go. Hindi siya pwedeng sumama sa'yo. Tama. Ang pamilyang Gu ay may isang tagapagmana sa loob ng 10 henerasyon. Hindi namin hahayaang ang sarili naming dugo at laman na lantad sa publiko. Ang dinadala ni Shenyan ay hindi anak ni Gu Yun. Shenyan, wala ka pang isang buwan mula nang umalis ka sa pamilyang He. Kung susumayin ang oras, ang dinadala mo ay hindi anak ni Gu Yun. Akin, nino ba? Ano? Ang anak pala ni Miss Shen ay kay Boss He. Kung pakakasawa ni Boss Gu si Miss Shen, hindi ba? Parang napapalaki lang siya ng anak ng pamilyang He. Siya ang tadasalad ng problema. Hindi pala tunay na anak ni Boss Gu. Nakakahiya naman kung kumalat yan. Patawat, Shenyan. Hindi ko inakala na kahit gumamit ng peking paraan para sa sperm, ay mabubuntis ka pa rin. Pero para maibalik ka, kailangan kitang lokohin ngayon. Tama. Ang anak na sinapupunan ko ay hindi kay Gu Yun. Pero hindi rin sa'yo, Heianchi. Nakalimutan mo na ba? Dati, para lokohin ako, bumili ka ng peking sperm sa ibang lugar. Alam mo, paano mo nalaman? Shenyan, nakamali ako. Dati, nabulag lang ako. Pumapayag ako. Basta bumalik ka lang sa akin. Hindi kita pandidirihan. Ang batang ito, ahalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Talagang nakakadiri ka. Noong nakaibigan at kamag-anak, ang bata nga sa sinapupunan ko ay totoo nang hindi kay Boss Gu. Naiintindihan ko ang inyong mga pag-aalala. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hayaang si Boss gumaging tampulan ng usap-usapan. Boss Gu, mabuti kang tao at napakahusay. Sa hinaharap, makakatagpo ka ng mas karapat-dapat na babae. Ang kasal natin, kansilahin na natin. Talaga bang iniisip mo na dahil lang sa malubang sakit ng tatay ko at sa pagmamadali ng pamilya ko sa kasal, kaya kita pinakasalan? Ano ba ang tingin mo sa akin? Isang taong basta-basta na lang? Ikaw. Naalala mo, Papa? Noong tinulungan mo akong turuan ng leksyon ng mga bully sa eskwelahan? Ayoko sa mga taong katulad ninyo na umaabuso sa kapangyarihan. Kung mangyari pa ito, isasumbong ko kayo sa pulis. Hindi ba't mga school board member ang mga magulang mo? Tingnan natin kung gusto niya. Imbitahan ng pulis para magtape at magkwentuhan. Umalis ka! Matagal na yun. Pero simula noon, nagsimula na akong mahalin ka. Sa loob ng maraming taon, hinihintay lang kita. Sa wakas, napakasalan mo ako. Kaya, hindi kita basta-basta papayagang umalis. Kahit sino pang amang anak mo sa tiyan, wala akong pakialam. Ikaw lang ang gusto ko. Kaya pala, sa loob ng maraming taon, hinihintay ako ni Gu Yun. Pero ang dinadala niya, hindi anak ng pamilyang Gu. Ang pamilyang Gu ay iisa lang ang anak sa bawat henerasyon. Ibig bang sabihin, sa henerasyong ito, mawawala na ang aming lahi? Ang mawala ang lahi ng pamilyang Gu ay isang malaking kawalang-galang. Tama! Shenyan! Patawarin mo ako. Hindi ko hahayaang iwan mo ako. Ayaw mo bang malamang kung sino ang tunay na ama ng bata? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba't ang sperma ito ay binili mo lang kung saan-saan? Ang tamot na binili ko. Siyempre alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata.
Sa tingin ni Boss Gu, Mukhang hindi niya alam na siya ang ama ng bata. Bumalik ka sa akin at sasabihin ko sa'yo. Kung hindi, dadalhin ko ang tunay na ama ng bata para hanapin ka. Ayaw mo naman siguro, di ba? Gago ka! Yan. Huwag. Kuya! Ayoko talaga na isang araw, biglang may lalaking dumating sa bahay. At sabihin siya ang tunay na ama ng anak ko. si Boss He ay napakasigurado. Hindi ba siya nangangaha sabihin kung kanino talaga ang anak na dinadala ni Miss Shen? Paano kung niloloko lang tayo ni Boss He? Oscar, kung hindi mo masabi kung kanino ang bata, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. At ang kasal namin ni Yanyanay magpapatuloy. Huwag kang umasa. Shenyan! Ang tunay na amang batang ito, siguro isang dayuhan o baka isang pulubi. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pandidirihan. Basta bumalik ka lang sa akin. Ang batang ito, ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Ang batang ito, ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Sa buong buhay ko, kahit hindi na ako magpakasal ulit, hindi ako babalik sa iyo. Ayos lang. Basta hindi ka lang magpakasal kay Guyun, balang araw, mapapatawad mo rin ako. Diyan. Boss He, kung hindi mo pa sasabihin kung sino ang ama ng bata, Magpapatuloy na ang kasal namin. sandali! Dahil gusto mo talagang malaman, ipapaalam ko sa iyo para tuluyan ka nang mawala ng pag-asa. Mula sa Jean Bangkang, ama ng bata ay si. Kaya pala, si Boss He. Ano nagbigay ng sperm ni Boss Gu? Kay miss siya. Kung gayo, si Boss He pa ang naging dahilan kasali na Boss Gu at Miss Shen. Ang anak ko. Sa iyo pala? Akin. Ang batang dinadala mo ay akin. Boss Gu, Ano ba talaga ang nangyayari? Dati, nag-donate ako ng sperm. Nalaman ko na lang na may bumili. Kaya pinahanap ko si Assistant Zoe. Nag-imbestiga siya. Ito ang resulta ng investigasyon. Ang ama ng anak ko. Talaga ba si Boss Ga? Ang ama ng anak ko. Talaga bang si Boss Ga? Paano nangyari ang ganung pagkakataon? Hindi! Ang anak ni Shen yan ay kay Guyun pala. Ang posible. Kung gayon ako ay parang ibinigay ko lang si Shen yan kay Guyun. Imposible! Hindi ito maaaring mangyari! Oscar, hindi mo naman siguro iniisip na may kakayahan kang magkaanak, di ba? Tingnan mo ito. Maluvang oligoastenospermia. Hindi! Paano ito nangyari? Ibig sabihin, hindi si Zheng Xihan ang sumira sa aking pagkalalaki? Ipinanganak akong may malubang oligoastenospermia. Diyos ko, ganito mo ba ako parurusahan? Mga gobardya! Palabas niyo siya! Hindi! Shenyan! Shenyan, huwag mo akong iwan! Ituloy ang kasal. Neyong, magpalitan ng singsing ang ikakasal. Shenyan! Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Nagkamali ako! Miss na miss kita!
Masamang tao ka! Bunog ka na sakit! Gusto mo bang lokohin ng kapatid ko para sa pera? Tingnan mo kung hindi kita bugbugin! Nagpakasasa ka. Tapos magugulo ka pa! Kuya! 3 araw na akong hindi kumakain. Nagmamakaawa ko sa inyo! Bigyan niyo lang ako ng makakain. Gagawin ko lahat ang ipag-uutos niyo! Umalis ka! Kapag nakita pa kita, papatayin kita! Narinig mo! Jagsihan! Hey Yanchi, bakit ka nandito? Baliw ka! Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit! Ikaw ang masamang tao! Sinira mo ang buhay ko! Bababagsakin kita sa impyerno! Sa impyerno! Teka! Mahal ko. Kakabuo mo lang ng bagong departamento ng proyekto. Sigurado, marami kang kailangan gastusan. Ang 200 milyong ito ay naipon ko sa araw-araw. Gamitin mo muna. Ako, si Shenyan, ay walang ugaling iwanan ng aking asawa sa oras na kagipitan. Hilangan ako ng He Corporation. Sasamahan ko si Yanshina, malampasan ang pagsubok na ito. Shenyan, nagkasala ako sa'yo. Pero ang makilala ka, ang pinakamalaking swerte sa buhay ni Huyanchi. Ang utang ko sa'yo, hayaang bayaran ko sa impyerno. Paalam. Kakaiba. Ang mga bulaklak ng hyacinth, hindi pa dapat mamamatay pagkatapos ng ilang buwan? Bakit mas maaga silang namatay na yung taon? Binilhan ko na ang batang ilang set ng damit. Tingnan natin ang magkasama. Sige.